Akon ginapamatian ang lyrics sa kanantahon. Nagbaba si Jesus Christ tungod sa akon. Ang iya nga kabuhi tungod sa imo. Ginbaliwala niya iya nga throne. Nagbaba siya para nga ikaw makaangkon sa kaluwasan. After nga nakahulog sa pagpakasala ang una tanang ginikanan. Kung napansin niyo mga utod ang aton nga screen, nakita niyo may ngalan nga SDA Resilient Ministry sa Facebook page, SDA Resilient Ministry sa YouTube channel. Hindi ka mo maperde kung ka mo magtanaw dira, mag-subscribe, inyo siya i-share. Ay ka time sa paghatag Bible study, imo lang siya nga i-share sa imo mga friend. Kaangay lang ikaw nag-Bible study kaysa nakabatmat sa mayong balita. Ikaw kag ako na kay balo nga ang mayong balita mga utod, may katapusan ini nga hindi naton mabaluan sang time nga ginpili sang langit. Kag wala ako nagahambal nga hindi nyo makita sa screen. Ano nga libro, ano nga pages, ang aton nga pagkatunan siningaga, siling niya The Fall of Lucifer Part 4. Nagapakilala, wala nyo natunan ang Part 1, Part 2, Part 3, subong riktada Part 4. Ang title niya mga utod, The Fall of Lucifer. Mga utod, ginpili ko ini. Ginpakamayo ko nga ang ako niwali, The Fall of Lucifer. Ang pumangkot amo ni, Brad, nga ang pagkahulog dyan ni Lucifer, ang imo ihambal sa amon, mga utod kay tama ka importante amo ini. Number 1 nga kaaway, si Satanas. Naghambal ikaw, nga kaaway mo si Satan, pero wala mo nastadihan si Satan. Subong nga odto, mga utod, pribilehiyo naton nga stadihan ta ang kaaway. Amen. Kay kung hindi ta ni masadihan ang kaaway mga utod, hasta lang sa pagtakop sa kaluwasan, iya lang kita dag-on, iya lang kita nga himon nga maperde kay wala ta kabalo sa iya karakter. Dapat para magdaog ikaw sa imong kaaway, istadihan mo ang kaaway. Amen. Pag ini nga topic hindi ni gusto si Satan. Tama ka kumon nga istorya, pero mga utod aton ini masingit karon kay may mga pamangkot karon nga amo ini. Brad, sang nahulog si Satan, natuga na ang kalibutan waay. Nahulog si Satan, natuga na ang tao waay. Ang sabat mga utod, bago ginulog si Satan, kung tunan tang spirit of prophecy, wala pa natuga ang earth. Ang pamangkot, Brad, kung wala pa natuga ang kalibutan, diin nagkadto si Satan. Kaya hambal sa Biblia, kailo ang duta, kay dire ginulog si Satan. Tama, kay ang Biblia diretso nga paghambal, pero siling sa spirit of prophecy. Pagkahulog kay Satan, mga utod, dito siya nagkadto sa mga iba't ibang mga planet. Kay ining earth, amuning katapusan nga gintugas ang Dios after sang earth, wala na ang prophecy naghambal nga may gintuga ang Dios sang isa kalibutan. Waay. Amuning katapusan ang kalibutan gintugas ang Dios. Kag nag-design sang tao nga kita magamuan. Ang ginatawag dire sa scripture reading nga makita sa Lucas chapter 10 verse 18 kag 19. Siling niya, kag nagsiling siya sa ila. Siling niya, nakita ko si Satanas nga nahulog subong sang kilat. Halin sa langit, nagapakilala, pag idlab sang kilat, halin dire sa pagkadasig nga natapos sa katundan, nga natapos nagapakilala, mga utod ini siya nga bersikulo, nagatudlo nga wala na di si Satan nakaagom sang kaluoy, halin sa God the Father. Ang Biblia naghambal nga ang pagkahulog kay Satanas, kaangay sang kilat, butsilingon, kaangay sang speed of light. Gistadihan ko mga utod ang speed of light. Kaangay sa Biblia. Pagpindot ko, ato na dayon. Siling niya, kung may salakyan kasi ni, kaangay sang speed of light. May salakyan niya kaangay sina mga utod. Paghalin mo diri sa lakaron, pag-isip mo, 1. Bago mo matapos ang 1, siling niya, kapito mo na natirek ang kalibutan, bilang kalibutan, kapito ka na magkahalin diri. Sa pagkadasig, kaangay sina ang kilat mga utod nga pagkahulog kay Satanas. Sa 19, siling niya, yari karon, nahatag ko sa inyo ang tanang nagahom sang kaaway, nga kag walay bisan ano, nga makahalit sa inyo. Tama ang Biblia, nga kapag arang balaan nga espiritu, bisan ang kaaway, hindi magtandog sa inyo.
tungod sa balaan nga espiritu. Si Satan nakaibalo kung ang balaan nga espiritu nagapumport sa imo kag sa ako. Kapag nakita ni Satan ang balaan nga espiritu nga ara sa imo, hindi si Satan magpalapit sa imo. Nga nasilawan siya kay ara ang Dios nga espiritu. Sa tion nga magkadto ka sa napusis, hindi si Satanas gusto nga magkadto ka sa napusis. Experience sa tanay, elder balaod o gusto gina-experience mo na? Naka-experience ako mga utod. Ang amon bala elder, way ka upod subong. Linya, Brad! Ano man? Alas 11 sa gabi. Yo, Brad, kantuay ko sa balay, Brad. Kaya ang amon bata, Brad, ginaposes. Diyan ko tingog sa yawa. Naghambal ang yawa. Nga, ginatawagan niyo sa infante. Wala. Kilala ko ni Satanas. Nagapakilala mga utod, ikaw kag ako kita tanan kilala ni Satan. Hindi kita makaikyas. Pag nabatian ko liwat ang ambal sa yawa, silingha. Nga ginakontak niyo sa infante, hindi ko gusto. Nga imo sa ginaistorya, imo sa ginatawagan. Bumatyagan ko, ako lang isa sa kwarto, Sister Sheila. First time ko ito, nakapatyag ko, nindog sa balahibo ko. Kag silingha, nagsabot si elder kapod ko. Nga hindi ka gusto makatasin pante. Nga hindi ka gusto matawagan. Nga hindi ka magsagot. Siling ni elder, gusto ko mabalaan. Nga hindi ka gusto. Siling niya, ang rason nga hindi ko gusto magkadto si infante. Kaya siling niya, supong palangadaan, nagakurog ko, hindi ko gusto magkadto diri. Kung hindi ka gusto nga magkadto di siya, supong palangadaan, guwa kada. Into sila sa may pag-istorya, wala man nagwa. Sila yung isang elder, Brad, pangamuyo, Brad, yan, spray ko. Pag-apot dito, Brad, pangamuyo, inokno ko siya dalunggan. Ang cellphone niya, inang daw may kipad-kipad ba? Saan ka padulong ko dito kay pangamuyuan mo ang napusis? Gangurog pang napusis? Lain kali sa tingog sa napusis? Kanto niyo lang napusis, kaya lain tingog. Oh. Gadaguhog, gado atong dalom sa duta. Gado kadako, gado kaisog. Oh, kaisog sa tingog. Nga doon, first time mo matay nga tingog, nga lain nga tingog. Nga, Brad, ari na, Brad, pag may nabay, ino-onos lang niya, Brad. Mga utod, wala ko yan, kinakilala ako ko galingon, pero kinakilala ko sa Ginoo, nga ako isa ka makasasala sa tubangan sang Diyos. Kapag din kilala mo nga makasasala ka sa tubangan sang Diyos, kinahanglan mo ang comfort sa balaan nga espiritu. Pero kung ikalawan mo nga, ako matarong, ako himpit. Hindi na magpalapit ang balang espiritu. Kaya wala mo ginrespeto ang pagsacrifice ni Jesus Christ sa Calvary. Sa sining aga mga utod, aton utunan. Ang ginhulog nga number 1 nga kaaway sa kanakan sang Diyos. Mga utod, mga muyo kita. Gamhanan kabalaan nga Diyos. Sining aga Ginoo akon ginatawag ang God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. In the name of Jesus, Ginoo tanan nga kauturan sa iglesia, tanan kami nga mga membro nga ari subong nagasimba sa among Dios. Ang balaan nga espiritu amon ginahangyo. Nga mag-comfort kag may duog sa amon tagipusoon nga kami Ginoo magtam-is amon relasyon sa imo. Kag isa Ginoo ka ebidensya nga sugod-subong kami Ginoo. Imo na patinan sa balaan nga espiritu nga hindi na kami malugi sa kaaway. Bagod kami imo ginbendisyonan, imo kami ginpakamaayo, kag ang resulta sini Ginoo, kami Ginoo matinlo ang among tagipusoon subong nga adlaw. Sining adlaw nga inugpahuway. Salamat nga ikaw Ginoo magatugot sini in the name of Jesus. Amen. Ang aton pagatunan mga utod amo ini siya sa pagkilala kay Lucifer. Sa wala pa siya mga utod gintuga. Sa wala pa siya ginhulog. Ang meaning sa natawag na Lucifer, makita ito sa screen. Number 1, sino niya? The name Lucifer, which means bearer of light. Niya all meaning star, refer to his former splendor as the greatest of the angel. Buot silingon. Siya si Satanas, si Lucifer, sa wala pa siya ginhulog, isa siya ka mataas gaya posisyon sa tanang-tanang ng mga angel. Ang number 2, sila niya, means bringing
light referred to the morning star associated with ship angel. Buot silingon sini mga utod, ginbasa ko sa great controversy. Si Satan, isa siya ka-cherub, isa man siya ka-seraphim. Pwede niya ipakita iya nga nahong nga isa siya ka-dagway sang sirap. Pwede niya man ipakita iya nahong nga isa ka-cherub. Amuin na si Lucifer. Kag sila niya shining one's light bearer. Kag sila niya dire, Lucifer means sila niya light bearer, angelic with bright face. Nagapakilala sila niya sa tiyon nga imo sila niya tulukon si Lucifer. Makita mo ang pagkagwapo. Pero ang gintugas ng Diyos, mas gwapo pa sa kay Lucifer. Kay dagway gid ni Jesus Christ ang aton nga original nga imahen. Angelic with a bright face. Kag ini kagwapuhon ni Lucifer, amo ini ang nagdulong sa iya sang pagkahulog. Na ang pamangkot, Brad, paano nahulog si Lucifer? Mga utod, amo ini. Siling na Ellen White, si Lucifer, may isa siya kaduog dito sa langit, nga tama ka paborito niya nga duog. Nga sa tiyon, nga siya nag-relax dito sa langit, may duog gid siya, nga iya gid paborito, nga dito gid siya gastay. At samtang nag-stay siya dito mga utod, si Lucifer, siling niya, dito niya makita ang iyang nahong. Ang pangalan sang doog sa langit, yung pinakapaborito ni Lucifer, siling niya, kaangay sini, mga utod, nga ang pangalan sa langit, siling niya, and still like water. May tubig dito sa langit, nga ariya ang tubig nga naga-shining siya nga daw kristal nga makita niya yan nahong kag magsilingin si Lucifer kag gupugwapo gid sa aton ba. Kag samtang siya nga nagapugwapo kag iya ginadeklarar nga kagwapo kag ang tanan niya position dito sa iya mga utod, nagdeklarar si Lucifer nga dapat kung magtuga sila sang tao, i-involve nila ako dito na ang batasan nga sakon. Amo nang linan. Ako mangkot, Brad, paano nahulog si Lucifer? Anong ginalinan sa pagkarebelde? Mga utod, ang pagkarebelde ni Satan, kay gindeklarar niya na matarong, kagwapo, kag siya pinakamaalam. Siling niya, nakabati ako nga nag-istorya ang God the Father and God the Son. Nga nag-announce sa bukos ng universo nga matuga kami isang pinakalas nga kalibutan amo tawgon earth. Kag matugas ang tao, kag dito si Satan dayon nagpangasubo, kay siling niya matuga na sila wala niya kung involved. Bot silingon, inabalang sunggod-sunggod. Kung may kinaiya kita nga sunggod-sunggod, amo nang kahawit nga batasan ni Satan. Sunggod-sunggod. Kung may ara kita batasan nga sunggod-sunggod, diretso tang istorya kay gituod ta sang pulong sang Dios. Kung may batasan, ikaw kag ako. I-involve ko kay basin siya nga, kami na niya bro daw, pati ako Ako ko. Kung may batasan, ikaw kag ako, nga imo karon na detect nga palasunggod ka mga utod, kung ato natunan ang the fall of Lucifer, amo ina siyang kahawit nga batasan ni Lucifer nga gusto niya, imo na siya ma-adapt. Sunggod pa mo. Iba na, kapipang mag-asawa pala. Tingnan to. Kung may moskitero mo, iptun kitong moskitero kaya hindi ka ito kasulod si Brad. Sunggod man. Sige. Buot sila kong mga utod, nakita ta karon ang nabuksan karon ang akong nga mata. Ano ang posisyon ni Lucifer? Sa mga siya nahulog? Dapat kumplito. Dapat buo. Siling na Ellen White, ining natawag nga the most holy place sa Ark of Covenant. Ining Ark of Covenant, dito ni sa langit, kag diri ang pirtahan, may duwa diri ka cherub angel, siling na Ellen White, ang isa sini, si Satan, si Lucifer. Iyan ni ginarespeto ang kasubuan sa langit, kag siling niya ining kahong. Isa na di si Lucifer nga siling niya, nagabantay kag ginarespeto ang ari diri sa sulod ang kasubuan sang God the Father. Karon, ginkalaban man ni Satan ining ginatawag nga kasubuan. Kag siling sang Desire of Ages, 758,
Siling niya, si Lucifer pinakataas sa tanang nga tinuga. Gindeklarar isang prophecy nga pinakataas nga tinuga. Buot silingon, siling isang prophecy, million of galaxy, millions of planet nga hindi natin maisip. Siling niya, ang pinakataas sinada si Lucifer. Pero mga utod ang leksyon nga makuha mo sa leksyon tanay. Kapag matakpan sang kaluwasan ang isa ka iglesia pagkauturan, nga wala ka nagpadayon, siling niya, kalimtan sang Diyos imo posisyon. Kalimtan sang Diyos ang imo nga pagbakho, kalimtan sang Diyos imo pagkamatutong, nga wala ka nagpadayon. Nadiskuryo. Kag siling niya diri, kag pinakauna nga ginapahayagan sang tinutuyo sang Dios, magsiling kita sa prophecy nga Dios automatic God the Father ang nagadiritso hatag siya mga utot sang advice kag sa mga plano sa bug-os nga universo. Amo ning tawag nga still lake and water nga diri pirme si Lucifer. Kag makita niya nga pagkagwapo, diri naman siya nagsugod sang pangasubo. Nag-imot-imot na siya. Ang hambal ni Ellen White sa spiritual gift, page 17, niya kag ako nakit-an. Ayan. Wala kasi Ellen White, lulo ni siya paghambal eh. Oh, siling niya, buot silingon, pag siling kay Ellen White nga ako nakit-an, ginpakita sang Dios ang situasyon ni Lucifer sang wala pa siya nahulog. Gindala sang Dios ang espiritu ni Ellen White kag ginpakita ang video sa pagkahulog ni Lucifer, kag sa wala pa nahulog. Kag ang hambal ni Ellen White, gisulat niya sa spiritual gift, gang hambal niya dayon, para maabot ini sa imong balita, siling niya, kag akon nakitaan. Niya ang Diyos nagsiling sa anak. Magsiling kita na anak, amo ini si Jesus Christ. Nga, himuon nila ang tao, suno sa ila, dagway. Ayan, amo ning ginhalinan. Si Satanas, nagpangimon, busingon, nag-imot-imot, nagsunggod-sunggod. Kag, pagkatapos siling niya, nagsunggod-sunggod siya kay Jesus Christ. Kag ang hambal ni Satanas, nga, ginpakita sang Diyos sa kay Ellen White, aring hambal ni Satanas, gusto niya nga konsultahon. Gusto niya nga ipabaloon man siya sa plano. May mga batasan kita sa iglesia, amo sila. Brad! Nga nagpa-obra kasi ni Brad. Huwag man may balong. Brad, nga amo ning natabo. Dapat ako gina ikonsultahon. Batasan niya sa tanas. Kag sa niya bagay mga utod. Sila niya gusto niya na konsultahon. Mga utod, ang gusto sa spirit of prophecy nga dapat respeto sa God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Nga, gintuga lang siya sa God the Father. Pero naghirit nga dapat konsultahon. Tungod sa kagwapuhon niya, tungod sa posisyon niya. Kagaya, ginhimo, dito na way nakibo. Kita niyo ng utod o ko ng bana o ko nasawa magsugod-sugod na, way nakibo. Pag-agis ang kuring, tindakan pang kuring. Oh, kadlaw sister siguro. Amo nang tinuod. May mag-asawa nga nag-away. Siling sa bana, luto ka kung gusto mo! Kaon ka kung gusto mo! Siling man sang bana, pag gusto ko kung makaon ko hindi, matulog ko! Naghigda-igda ang bana sa tikot sa bukid lang, yan na iya balang hiligdaan. Amo man ang ginakaunan da kirid lamisa kay ti duha lam nakakahoy ang butangan kamo nang pungkuan man. Higda-higda tong ano? Bana. Inang iya nga uluhan, amo mi nang paborito sing ila kureng, nagaagi. Pag-agi sa kureng, may sumbaga kureng naglabog ang kureng. Paglabog sa kureng, kunya kureng dito na nag-agi sa babaw kay makanto sa babaw luluhan, sabi kay ang iya nga ang tatay sa una sa mga bukid pero si papa sa una. Lain na iya garapon niya ilimnan, lain na iya. Karon kay ining bana, ang iya to nga garapon. Dito niya man iya, ako nga baso, why sa makainom ha? Dre akon brutangan. Ti kay ang kuring nang laktod man kay dito nag-agi siya baso. Nahulog man ang baso. Naigo pa siya ulo. Oh, Marisi.
amo nang sugod-sugod. Sino magresulta? Ikaw man gyapon mo biltadahan. Sige. Sunggod ka mo. Okay. Ang next ni mga utod, nakita ta amo ning batasan ni Satan kanang aplikasyon sini nga kung may batasan kita ka nga sini ato na ni ikonsulta kay Jesus Christ nga hambagan, Lord, please. Kinanglan kong banal nga espiritu. Kapag aring balaan nga espiritu, maaway ko ning akon kaugalingon. Kay kapag hindi ka kabalo mag-away sa imong kaugalingon, bisan asawa mo, i-fight mo. Wala lang pagpaubos. Bisan bata mo, i-fight mo. Kaya kung ganang tatay. Ang next, kag wala na siya sang gusto nga magpaidalom sa otoridad sa langit. Hindi na siya gusto. Siya anay nag-cover sang Ark of the Covenant. Sili nga, si Satanas nag-withdraw. Why na? Hindi na siya magpaidalom. Wala na siya nag-respeto sa God the Father and God the Son. Kag ginkalaban niya na sila isang story of redemption, page 17, paragraph 2. Kag sila niya pagit mga utod, ang ginhimaw sa God the Father, base sa page 18, gipatawag sa God the Father ang bugos nga angel sa langit. Kag siling niya, wala sang iban makaibalo. Sang mga sekreto nga amon pagaymoon sang hinigugma kong anak kundi duwa lang kami. Kag gin-announce kay Satanas, siling nga Ellen White, sinaman nga time, ara sa tubangan si Satan. Kag wala sa ginambalan sang God the Father nga hinulsol ka, pero sito nag-start ang paglantaw sang God the Father kung magbalik, kung maghinulsol si Satan, pero wala gid nagpadayon sa pagka-rebelde. Pagkadayon sila after silang statement mga utod, nagdeklarar ang Dios nga siling niya, busa! Ginhambal sang Dios kay Satanas nga ang iya anak lang gid ang dapat makaibalo sang mga sekreto kag mga tinutuyo sa bugos nga universo. Kag mga utod si Satanas naga-question pagyapon nga dapat embog ko. Guwapo ko. Dapat ara ko da. Kay ang rason nga gusto niya kung magtuga tao nga kita, siya ang mabutang sa ang kabuhi. Pero hindi pwede. Kag sila nga pagkitiri mga utod, gani, nagpadayon siya, himbis nga ginapailagan sa God the Father nga maghinulsod, nga ginhimaw ni Satan, nagapadayon sa pagka-rebelde. Story of Redemption, page 18, paragraph 1. Siya nagapadayon. Buot siningon ang leksyon sining. Kung ikaw ginsaway sa iglesia, ikaw gin tagaan comfort nga tama na brad, kag nagapadayon kagyapon, wala ka namate, kahawit ina nga batasan ni Satan. Pasensya lang mga utod kay amo ni atong topic, diretso ta nga istorya. Hindi ko pagtaguan ng kamatuoran nga aton nasapwan, nga aton nakita, nga aton ginastadihan, nga kung taguan ko ni sukto ni sang balaang espiritu, nga wala ko inigin tudlo mga utod. Wala ko gintudlo nga inakahawit ni Satan. Kaya ang atong nga topic, kahawit ni Satan, ang karakter ni Satan. Kag sa next pagit mga utod amo ini. Dinya ang maayo sa nga time. Ang mga maayo nga angel sila nga naghilinibi sa pagpabugal ni Satan. Sa malipot nga istorya mga utod sa nga time, wala na chance si Satan nga magbag-o o kung magpaidalom o kung manghambal sa God the Father. Father, pasensya gid. Mapaubos gid sa tahani. Pero ayagin himo, kundi nagkanapan ka, nagpadayon ka, gina-atake ang mga angel. Kag ang mga angel nga dito sa panig ni Jesus Christ, sa record sa story redemption, sa paragraph 2, sila niya, naghimo ng mga utod sa paghibi ang mga angel. Kag ang next sila mga utod, sila niya, kundi naging hambal panisitan sa mga angel. Siya, kundi maging hilway sila, kag sundon kung anong ila gusto. Ayan, ari na nagwa no. Ang doctrine ni Satan, dapat pagusto ka. Kung ano imo gusto. Oh, may edad ka na. Pagusto ka. Amo ini ang batasan ni Satan. Pagusto ka masimba kung hindi. Pagusto ka kung matulog kag hindi. Pagusto ka mainom kag hindi. Kay mapatay man tagyapon. Amo inang doctrine ni Satan.
Adi sa kasubuan, ginalimitahan lang niya ang aton kahilwayan. Nya gani, kinahanglan, nga kwaon na ining kasubuan. Gusto ni Satan, kwaon ining. Ayan. Kag mga utod diri na. Siling niya, nagtatlo ka party ang angel sa langit. Nagtatlo ka bahin ang angel sa langit sining nga time. Patriarchs and Prophets, page 40. Become equal to God Himself. Ang before sini, kung imo basahon, nakita ni Ellen White nga si Satanas, may panig siya dito nga iyagid panig. Ang dito nga side, may panig nga kay Jesus Christ gid. Diri sa tunga, sila niya may panig gid nga neutral. Sila sa neutral, kung dito insakto dito ta, double step no. Kung dito na nisakto, dito ta. Karon, pagdeklarar sa Diyos o kung God the Father, mga utod, diri. Pagdeklarar nga ang pag-away sa langit, nagsinumpunganay ang anak sa Diyos, kaya ang prinsipi sa langit, sila niya mga utod sa pagdeklarar about perting enjoy ni Satan. Atong mga neutral, sila ni Ellen White, gin-intra dito sa panig ni Satan. Kita nyo, may mga angel si Satan niya, kasama sila nga, ay, puti, buot. Sakto na. Kayo mga neutral sila yung ilinuwait sa langit. Na willing sila mag-inter-inter, ay, sakto si Satan, dito ta. Ang atong grupo ya, neutral ta ha. Pag nakita tango dito yung sakto, pero mga auto ginatanaw sila sa God the Father, nga kung anong ila desisyon. Atong mga neutral, sila niya kung magpabilin sa langit, may posibilidad nga magabugya kung ang langit, tungkol kina-implementsahan ni Satan. Wala sila nagpili sang insakto nga dalan, kag atong mga neutral, ginupod hulog ang duha ka parte diri sa duta. Amo na, karon ang leksyon amo ni. Kung hindi kita magwinatunon sang balahan nga espiritu, sang time nga ginhulog na si Lucifer, ang record sang story of redemption page 26. Si Lucifer, sila niya nagakurog, kag perting kakugmat, kay sila niya mapatay sa sakralisyo inferno sa tama nga time. Ang ginimo ni Lucifer, mga utod, nangabay sa angel, nga maistorya kay Jesus Christ sa gate of heaven. Kag naghirit, nga ibalik iya position, kay siya naginulsong, nga grabe nga kurog sa pag-inulsong niya, pero mga utod, hindi na acceptable. Why na? Ang ginhimo ni Jesus Christ, sila isang leksyon, sila isang statement, nagibi si Jesus Christ tungod kay Lucifer, kay nakita niya nga pagkurog kapag inulsol, yang iya mali nga ginhimo, kag mga utod nag-ayo siya nga ibalik kag iya nga posisyon kay naginulsol siya. Pero sila ni Jesus Christ, Satan, hindi ko na pwede intrahan ang perfect nga paghukom sa akong Ama. Hindi na pwede. Ang leksyon amo ni, maabot ang time nga kita hukman sang Dios. Kapag hukman ka na sang Dios, mga utod, ikaw nga ako nakabalo, una ang paghukom sa iglesia. Kapag hukman na ang iglesia, mahirit pang iba nga Ginoo pwede next lang, wala na, takok na. Sirado ng bugay sa mga Christian. Bot silingon mga utod. Ang aton pagtuon, preparahan naton. Ang aton panabuton. Kay basi matakpan kita sa kaluwasan. Nga ara ang pag-imot-imot, ara ang pagsunggot-sunggot, ara ang pagpamantay-bantay, ara ang batasan nga gusto gani i-involve. Kapag amo na nga batasan, ari diri ang natawag pride. Ang next, ang hambal sang Hebrew and Herald, si Satanas naka-eksperyensya sang wala gid sang kaluoy. Kag ginhambal diri nga sila niya nakaagom si Satanas sang wala gid kaluoy, wala man siya kaangkon sa kapatawaran, wala man siya kaangkon sang gugma sang Dios. Wala man siya na preparahan, way man siya na angay dito sa bugay sang Dios mga utod, kay ang bugay para sa atan. Si Satanas nagahimo na subong nga panahon nga ipasibangon di sa kanakan sang Dios ining mga katrahedya sa kalibutan. Kag nagtuga ang Diyos ang tao, kay Adan kag kay Eva, kag dito sila nahulog sa pagpakasala. Ang pamangkot amo ni,
Wala pa nahulog sa pagkasala siya dahil kasi iba. Wala pa sila kabalong kasi sanas ara. Mga utod ang record, nagsugid ang libro nga sila niya, naghatag na instruction ang angel day and night. Nga sila niya, ayaw ka mo magpamati sa devil. Niya kay ang pagsunod sa kasubuan, sila niya, amo siya makatindog sa inyo niya, pero niya hindi yung pagpamatian ang mga suggestion sang yawa kay delikado. Mga utod, buot silingon si Adan kag si Eva bago mahulog sa pagpakasala. Base sa record, nakabalo sa kamaturan nga ara dila si Satan. Spiritual girl, sila niya, ang angel, pirmigid, nagapahibalo sa ila, nagapahanumdum kasi sila kay Adan kag kay Eva, nahanungod sa pagkarebelde ni Satanas. Ara ang record, no? Nakabalo sila. Pero pamangkot amo ni, nga nahulog sila pagpakasala. Ang rason, mga utod amo ni. Si Eva, naganyat man sang kanta sang manog, kag nagalupad ang manog, nga nagalight-light iya nga pako. Kag naghambal nga siling niya, pwede mo na makaon. Sa malipot nga istorya, pwede ka kakwa, pwede ka kasimot. Sa ginatungan ko ni Pastor, inisa nga dinalan, naghirit diri si Satan, nga sila niya, kung hindi giman ka iba magkwa sang ginadilian sang Dios. May pangabay lang ako sa imo, please. Pwede ba? Di pa mo amo pa na sa siguro, no? Yan, may pangabay lang ko sa imo, please. Malakat na ko dayon. Ang hambal ni iba, sila niya, anong imo pangabay? Sila niya, kung pwede, ang bunga, imo lang hikapon. Ay, naghikap man. Ambot sa mga babae, nahilig maka mo maghikap. Gipangabay ni Satan, sila niya, kung imo nahikap, pwede mo paksiyon. Sa tiyon na gipagsi man, niya pwede mo simutan. Amo ni mga utod nga ang babae, mabalaan nila bala ang lalaki kung ng babae. Ang mga asawa, mabalaan nila ang ilang bana ko ng babae. Kay ang iniblang si Jess ang bayo, ilan ang nasimutan? Oo, ang bayo na ilan ang nasimutan? Sa creation, sa pagtuga, kay Adan kay Eva, ang instruction ni Satan kay Eva, hilagya pwede mo paksi, niya kung hindi kayo magkamagkaon, niya kung akong pangabay, please, simuti lang malaki, kaya hamot-hamot, ginaya. Basahan niyo ang spiritual gift, page 39. Amo na nga, kung tanda ka mo magsimot, siling ni Satan, niya kay nasimutan mo na rin man, nakaptan mo na rin man, sila niya, ikaw ginang kaluloy, perdi ka, malakat na ko. Niya, pero bago ko maglakat, iba. Wala ko yasang ginhimo na ikaw piliton, ikaw akong gin kusgan, ikaw akong gin pilit. Niya, pero may pangabay lang ko sa imo, nga tama, ka malos mo sinimo kabuhi. O, nung duman nyo, grabe si Satan magpakonsensya, nga ikaw madala na, ang ginhimo niya, muna mga utod, siling niya. Tutuon lang. Nakaptan mo, nasimutan mo na, napaksi mo na. Kapag hindi mo na pag-iingkiton, perdi ka na, wala ka sang pulos. Wala mo na eksperyensyahan ang ginhambal sang Diyos, nga katahom, kag magbuklat imo mata. Ti ano? Siling ni Eva, pero pwede lang man na ingkiton. Yan, bisa ni ingkiton mo, tulon mo kasi hindi, okay lang, ingkiti. Kita nyo mga utod, ining apple, may kita kada apple nga daw may ingkitan. Abo ning gidesign sang mga company nga kung Apple dapat ni iningkitan. Kay dito sa creation gidesign na nga nag-ingkit gid si iba. Karon sila ni Satan kay giniingkit mo na. Hindi gid insakto ang imo nga utok. Nga giniingkit mo na iluwad mo. Iligod-liguna kag tunla. Sa tiyon yung gintulon mo, ma-experiencehan mo ang katahong nga gindilian sa Diyos nga maayo para sa imo. Ling ni iba, wala man di si... Ano to? Sinig niya, wala man di si Toto Adan. Sige, usap! Pag-usap, gintulon. Mga utod, sang gintulon na dito nahulog sa pagkasala. Anong hambalya? Sang natulon, pagpakasala, silang sa spiritual gift. Aran niya, naglo-problema na kay nakahimo na sang sala. Si Toto Adan nga wala niya sang problema, gindamay na. Sila niya, Toto Adan, may sala ko bala sa imo, pero gindalaan ta ikaw. Makon mo?
Di si Adan man niya kay gahigugma man kay tidwala man sila sa harden. Gapagwapa si Eva. Abot, basta sila sa spirit of prophecy, kung makita mo sa dagway si Eva, perfect! Nga pagkababae sa pagkagwapa, ang milok, ang mata, perfect mga utod. Kag si Adan man niya, niya kung ako ni isikway, mapatay ini si Eva. Arang record. Kag sa malipot ng istorya mga utod, amo ini. Sila niya, Dan, kay nakakahawon ko, dapat kahawon mga Dan. Eh hindi, ilintuon ng laki. O sige, kahawon mga laki. Balo ka bisan ano kita nga lalaki nga strong ba? Kapag gani kisa gaimot-imot ang babae, tapos mas nga, sinabalaga, tilawin laluto ko ga, pero kalain. Pait. Buong into man kita nga mga bahna mga utod, o may likson lang na ha. Ay nani. Bonami ga. Pero mga utod, kinaiya na sa creation nga gin-design ni Satan. Nga ang lalaki, humuklatyagon sa babae. Kaya ang babae, gin-design sa Diyos, nga aton ini sila mga utod, nga nagkapaidalon sa aton pako. Ang next, dire mga utod, sila nga dire, pagkaupod, ni Satan kang iyang mga angel na kalipay, kag ang bugos sa universo na kabalo, nga nahulog sa pagpakasala si Adan kag si Eva. Ang balita sa bugos ng universo naglahanog nga si Adan kag si Eva nakasala kag kinahanglan gid si Jesus Christ manao. Kag sa dito mga utod antes manaog si Jesus Christ, ari pinaka-importante. Antes ko magpungko. Antes manaog si Jesus Christ, diri na deklarar, gintipon ni Jesus Christ ang tanan nga angel base sa record. Kag ginsaysay niya nga sila niya ako mababa. Kaya nga akong gintuga nga kaangay sa akong dagway nakasala. Kinanglan ang bayad sa sala kamatayon, ako ang mapatay. Ang ako nga warning sa inyo tanan nga angel. Gisumali ko lang mga utod. Basahan ninyo Story of Genesis page 42 paragraph 2, sila niya tanan nga angel sa tiyon nga ako ilansang sa cross. Ako hanuton para ma-rescue ang tao. Sila niya, wala sang isa sa inyo nga magpalapit nga i-rescue ako kay mo pangan ang kaluwasan. Bago magbaba ini si Jesus Christ. Ang next ni mga utod, ari. Pagkabatis ang angel, sila sa angel, the angel presented themselves before him. Yet they opened their lives, Jesus said to them. Sila niya, pagka-announce, ang angel nagpalapit sa iya, kaya naghambal, Ginoo, agalon, ako nga mismo nga angel, ako lang i-offer sa tao nga nakasala, kaya na kagaiba, mga utod, kaya nagahibi ang angel na nagpalapit kay Jesus Christ, pero ang hambal sa Ginoo, Jesus said, sila niya, dire, His life alone. Sila niya, angel, ang akong naging kabuhi, ang accepted, ano, could be accepted of His Father as a ransom for men. Sa iyo, kag sa akon kita tanan nga katawhan for men. Nagahibi ng angel sa nakatay sa langit. Amo nang pagpasunod sa pagtuon sa promise. Bago magbaba si Jesus Christ, naglilibi ng angel. Pag amo tong respeto sang angel nga paghalot sa cross, naghibi ang mga angel kay sila niya wala sila sang nga wala na nagwardyahan ang ila agalon nga ginasakit kay ginmanduan nga daan nga ayaw pag-intrahan para kita may kaluwasan. Amen. Amo ina kabuot ang aton Dios nga si Jesus Christ. Mga utod. Application. Sila niya ang pride isa ka delikado nga ugali kag ang tanan nga infected sini halos hindi na mahibaluan ang sala. Kapag ginapasundan mo ang imo kaugalingon, sa ulihi hindi mo na makita ang imo sala. Lingo insakto na ini. Mga utod. Siling niya tandaan naton nga si Satanas dira siya nagasulod sa imo nga sakon ang pasulit-sulit kapag binuting. Likawanta ang pagbinutig kay dira si Satanas nagasulod sina nga prinsipyo sa aton kabuhi. Antes ko magpungko, aton tun-an ang 7 real of Jesus Christ. Ang pagbaba nga naghibi ang mga angel kaginabalan ni Jesus Christ nga His life alone. Dito nakita ka na deklarar nga si Jesus Christ tama ka alwan.
puno sang bugay. Kag dili natin makita ang iya karakter nga nagakadapat dapat sa i-worship mga utod. Kag ang langit nagdeklarar nga tama ang anak sang Dios. Tuntunan ang pito ka realidad sa karakter na Ginoong Hesus. Number 1, Jesus always speak the truth. Both silingon, kung ikaw anak sang Dios, hindi ka mag-speak sang binuting. Ang imo ihambal kamatuoran. Number 2, siling niya, Jesus ask for more and offer more. Number 3, siling niya, freely forgive. Buot silingon, malayang nagpatawad. Kapag ginpatawad ikaw sang Dios, wala nagalain iya buot. Nalipay ang langit kung ginpatawad ka. Pero ang tao, nakasala, ayaw na magdiwata. Si Jesus Christ, kapag napatawad, nalipay git si Jesus Christ ang gintinluan niya ikaw. Number 4, Jesus value all of us. Buot silingon, dako ang value mo mga utod, laway ka man o kon manggaranon o kon imol ka man, ang value sang tao sa tubangan sang Dios, tama ka dako, tama ka mahal-mahal. Number 5, siling niya, live the golden role. Buot silingon, ipairal mo ang maayo nga role sa imo kabuhi, sa imo panimalay, bisan mismo sa iglesia. Number 6, siling niya, Jesus forgive. Siling niya, si Jesus ay nagpatawad. Buot silingon, open ang bugay. Ara ang bugay 24 hours. Pwede kita makakonsulta sa Ginoo anytime. Number 7 lang, communicate sincerely with God. Buot silingon, siling niya magpakik-usap ng tapat sa Diyos. Istoryaha sa sincero ang Diyos. Lord, please, ako may kaluyahon. Gusto ko maluwas. Ginoo, makasasala ako. Kinanglan kong banal na Espiritu. Mga utod, kapag nag-surrender ka, na ginaamo mo na kay Jesus Christ, ipadala ang comfort sa balaan ng Espiritu para ikaw matuwid. Kabay nga ang Diyos, magpapamay sa aton sining aga, ang Diyos magabindisyon sa aton tanan. Happy Sabbath.